Ulitan ako, bro, thank you ha, talagang grabe. Binigyan mo ako ng tao. Hindi nagsasalita, mamaya mo lang. Maya-maya sabi sa akin, bro, hindi ako pwede sa Sunday. Alam mo yung akdo ko na ako na. Anong dito mo hindi? Alam mo yung feeling na gano'n, yung hindi ka ready mag-talk and nilaglag ka ng upline mo. Sabi ko, Jun, wala namang ganyan na. Sinabi mo sa tao, pupunta ka, ganito, ganyan. Ang dami ko sinabi. Alam mo, isa lang sinabi. Sige bro, i-cancel ko. Kasi sabi ko, ika-cancel ko na lang. Kasi ikaw nagsabi na pupunta ka, hindi ka pala pwede. Cancel na lang natin bro, gumanon ako. Alam mo, pinatulan ako, sabi sa akin. Sige, cancel natin. Sino ba mawawala? Hindi na ako nagsalita. Ang baba ko sa bahay namin, nabug ako. Talagang sinura yung pinto niya. Pagan! Gusto ko na mag-quit. Quit na ako. Kaya hindi ako makatulog sa gabi. Ang dami bumili ng combo pack. Tapos meron pa ako 1 linggo para pag-aralan. Kasi sabi sa akin ni June, pare may 1 linggo ka pa. Tsaka speaker ako sa Wednesday, i-record mo ako. Hindi bro, ikaw nagsabi na ganito, ganito. Naalala ko, sige nga. Eh di ba nagtatampo-tampo ako? Attend ako ng seminar niya, pero nagtatago ako. Wala akong tape recorder. Eh naulit-ulit-ulit ko lang. Come next Sunday, pati matinong damit, wala ako. Hiniram ko sa kuya kong nagtatrabaho sa Makati. Long sleeves, tupi. Eh, ang taba ko pa naman nun. Hindi kung pag ako hinipan mo. Pahit ko. Pati pantalon niya, hiniram ko. Alam mo yung punja, yung ganito? Yung ganito? Andito! Tapos dito pila. Handang-handa ako. Dating ako. Pero wala akong confidence. Kasi nga, sama na loob ko eh. Soktok ako. Alam mo, tapos na lahat. Nag-disappoint yung mga tao kasi wala si June. Sama na loob. Binabalik ko na yung mga product sa box ko. Aloe vera gel, shampoo. May lumapit, matanda. Sabi sa akin, nakadaster lang. Sir, pwede po ako magpaganito sa amin? Sabi ko, ano pong magpaganito? Yung ganitong party. Ay, pwede po. Pwede po sa Sunday, pwede po. Pero ganito po gawin nyo, kailangan, bago po kayo magpa-home party ng ganito, may produkto na kayo. Kailangan bumili po kayo ng combo pa. O sige, pupunta ako sa office nyo bukas, anong oras mo ba, ganito. May bumili nag-iisa, matanda, ang pangalan Nanay Tessie. Hindi ko malimutan ito. Dituwan-tuwa ako, nakabutas, una kong pay-in, una ko pong party. Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ako. Dumating sa office, bumili ng combo pack. Combo pack ang tawag namin sa parang package ng araw. Dinayo mo uli sa kanya yung mga products, 13 products sa loob niya. Tapos sabi ko, ganito po ang gawin natin sa inyo, yung garahe nyo. Lagay kayo ng chair, may TV, may... Kung wala kayong whiteboard, kahit po kalendaryo, yung likod. Mga ganun ba? Old school. O kaya Manila paper. Saan mo ba bahay nyo? Nung araw, pag sinabi sa'yo may schedule ka, absolute na yun, tuloy na yun, 100%. Kasi walang cancel eh. Walang cellphone. Tuloy na yun. So next Sunday, handa ako. Tuwan-tuwa ako. Hindi, pagdating ko sa bahay nila, mga 50 tao, ang dami. Tapos ang lalaking tao, mga mama. Taka ako. Itong Nanay Tessie, factory worker lang naman sa Valenzuela. Yung gawaan ng ketchup ng Jollibee. Dami umaten, puro lalaki, mga 90% lalaki. Mga mama, lalaki. Kapitan. Demo ko, confidence. Guys, pagkatapos ng demo ko, nagsalita yung Nanay Tessie. Ang ikli ng sinabi, dito ko na nakita, magbabago buhay natin mga kaibigan. At sa tagal natin dito sa pagtatrabaho sa factory, at least ngayon may pag-asa na tayo. Ako sumama dito at bumili ako ng combo pack. Kung gusto niyo po magbago rin ang buhay niyo, sama-sama tayo dito, samahan niyo ako. Guys, sa 50, ang nag-pay in 40. Ito na yung backstory. May backstory pala. Yung Nanay Tessie, na naka-duster, na lumapit sa akin, na nag-pay in, na matanda. Kaya Nanay Tessie ang tawag sa kanya. Kapitan.
Siya ang pinakamatagal sa factory na yun. Nanay-nanayan siya ng bawat isa. Para siyang mother figure na kung ano yung sabihin, sinusunod. Dahil sa grupong yun, factory workers, sumunod-sunod, ang dami ko na ko, more than 2,000 employees. Yung global ambassador sa AIM, na ang equivalent sa amin ang tawag manager. I became a manager after 2.5 months because of that. I was 21 years old. 10 months after, I was driving my own car. At the age of 22, after 11 months, I became a Millionaire Circle member. I was the youngest. 23, may kondo na ako niyan, dala-dalawa na kotse ko niyan, yabang ko na niyan. Bakit ko sa inyo kinento to? Direct ko bang na-recruit si Nanay Tessie? Hindi. Audience siya dun sa second home party ko. First home party yung kasama yung June K. Second home party, audience na invite si Nanay Tessie. Nanay Tessie, siya yung nag-akyat na maraming paying sa akin. Ang tawag doon, grace. Grace ang tawag. Pero hindi mangyayari yung mga dots na i-connect niyo kung hindi mo pa deserve. Pakita mong deserve mo. Paano ko napakita ang deserve ko? Hindi ko kinaya eh. Hindi nga ako marunong mag-talk eh. Wala na akong damit eh. Pero, pinakita ko na, desidido ako. Kahit na yung pundya ko, hanggang dito. Kahit hindi ako marunong, kahit hindi ako handa. I bit the bullet. Kinagat ko lang. Tingin mo, deserve ko na mabibigyan ng grasya? Yes. Pag kinakaya mo yung mga bagay na hindi mo kaya, para sa katuparan ng pangarap mo, bibiyaya. Pero kung mauuna sa'yo yung hearty mo, hindi ko kaya, malakas siya. Kung mauuna sa'yo yung arte niyo, hindi ka bibiyaya. Gusto magkaroon ng grasya, uulitin ko ang sekreto. Law of the least effort. Hindi ka masyado nag-effort, pero tumitin ka, mapagpatawad ka, hindi ka envious, hindi ka backbiter, maayos kang kasama, hindi ka mamanira, nakapag-let go ka na ng sama ng loob mo, free ka na. You know, when you're free, when you're open, kasi lagi kang positive, wala ka ng malisya, wala ka ng galit, ang galing pumasok ng biyaya. Pero pag puno ka ng inggit, puno ka ng malisya, puno ka ng galit, puno ka ng doubt, ng question, puno ka ng, hindi naman totoo yan. Maswerte lang siya. Okay, may nakapagpapein, ikaw pa yung mawawala ka naman yan. Visit. Wala ka ng paying, gusto mo. You know, when things are not going your way, do not wish that same thing to other people. Pag hindi, kasi gano'n ang tao, yung bang tipong gustong mandamay. Pag wala siyang paying, gusto niya wala din lahat paying. Parang yung joke sa mga, no offense neta, parang joke dun sa mga, alam niya, medyo chabi-chabi. Lord, huwag niyo na nga akong papayatin. Tatabain niyo na lahat ng kaibigan. Pero pare-pareho na. Kasi ako, pag wala kang pay-in, huwag mong i-wish yung iba, wala rin pay-in. Pag bumababa yung check-in ng iba, pag bumababa yung check-in mo, huwag mo i-wish yung iba, bumaba din. Kasi ako, yes. May crowd mentality talaga mga Asians eh, hindi lang Pinoy. It's innate to Asians. Pinag-aralan niya, di buong Asia, mga ganyan ang thinking ng Asian. But, ayaw na natin sa ganung wiring, kaya nga nagre-rewire tayo eh. Tama ba? Yes. Next. Next please. Ayan. Success is a journey. It's not a destination. Marami sa atin ang gusto natin maging global ambassador, maging millionaire circle. Tama naman. But more importantly, ladies and gentlemen, yung journey ninyo ang isavor ninyo. Savor the journey. Ibig sabihin nito, parang yung pag-attend nyo ng training ngayon. Alam mo,
Sa totoo lang, minsan lang kayo dadaan sa ganito. Sir, ano yung ibig sabihin ng minsan ka lang dadaan sa ganito? Kahit maulit ko itong training na to in the future, iba na ang impact sa'yo. Kasi second time ka na eh. Meaning, lahat ng first time na pagdadaanan nyo, ulitin ko, hindi mo na mauulit yun eh. Kaya namnamin nyo na pagsabing safer, namnamin nyo. You know, when you go to the gym, o kaya whatever you are doing, sabi nila pag nag-gym ka, at nahihirapan ka, gawin mo na ng tama. Kasi sa pagbubuhat ko, just like in anything, may proper form. Sa pagtakbo, may proper form yan eh. Sa pagbike, may proper form. Sa paglilift ng weights, may proper form. Kahit nahihirapan ka, ang turo nila, dahil nahihirapan ka rin lang naman, do it right. Total nahihirapan ka, gawin mo na ng tama. Kesa yung, kunwari sa biceps, bawal pala yung ganyan. Para kang tanga. Mali na, tanga ka pa. Pero kahit magaan, pero dapat pala, hindi mo siya sinusway, kasi nag-cheat ka na nun. Dahil mahirap, kaya nag-cheat yung iba. Clear? Pero ang turo, dahil nahihirapan ka rin lang naman, gawin mo na ng tama. Dahil nahihirapan ka rin lang naman dito, namnamin nyo na. Kasi marami kang matutulungan. Kanina, kakwentuhan ko si usong-uso mga pangalang Daniel na yun. Si Daniel. Ako po, ang second name ko, Daniel din. Siya nag-volunteer na magsundo sa akin dahil pareho daw kaming Daniel. At gusto niya akong i-comfort dahil daw Daniel ngayon. Ikinigis. So, salamat Daniel. Pero, ang ganda nung narinig ko sa kanya kasi yung eldest son niya. Nandito ba yung eldest son niya? Nasaan siya? Nandito ba? Kenneth. Daniel? Wala. Oh, sige. At 20 years old, yung eldest son nila ni Wayne, or is already very active here, kasama daw sa nag-organize sa crew. And kinukwento niya sa akin, sir, 100,000, hindi niya alam ano gagawin niya. Wala namang girlfriend, walang love life, so parang sabi niya, nagpa-brace, tapos at one point siya nagbayad ng tuition ng mga kapatid niya. Ang ganda pakinggan. Pero ako, dinanamnam ko kasi, may dalawa akong daughters. Yung isa 25, yung isa 21. Oh, sorry. Chelsea is 19. Hindi po ganun. Humihingi lang ng baon. Pupunta sa Rockwell, pupunta sa ganito, magpapabili ng ganito, magpapabili ng ganyan. Okay naman yun kasi we can afford. And sinabi ko yun sa sarili ko na dahil deprived ako ng bata, I don't want my children to feel the same. But ladies and gentlemen, to tell you honestly, yung strong generation, natin, yung mga nahirapan, ang tawag sa atin, strong generation tayo. Tayong mga working student, tayong mga, kahit pagalitan ka maghapon ng nanay mo, hindi ka nadidepress. Ngayon, sigawan mo lang yung nawalan. So one day, paano ka makaka-inspire kung wala kang kapalpakang ginagawa? Kaya sasabihin mo, pagka meron kang failure, meron kang pinaghirapan, rejection, everything, namnamin mo lang. It's in the journey. Pagdating ng panahon, ako'y nagsasalita sa Philippine Arena, lahat to, ikukwento ko pagdating ng panahon. Paano ka namin gagawin kwento kung hindi naman, maganda ang story? Magiging candidate ka magsalita sa Philippine Arena, sa Araneta, o sa Mall of Asia, pag nakaka-inspire ang kwento. So, tandaan niyo ito, sasabihin ko, sinabi rin sa akin ito nung araw. Ang buhay mo sa networking, parang pelikula. Shooting, ang tagal ng shooting. Tagal, ang daming hirap, etc. Pero pag lumabas yung pelikula yan, I assure you, blockbusters. Success is not about money. Well, natouch ko ito kanina. Money is not the most important thing in the world, but everything that is important is affected by money. But the truth, my friends,
when you reach that destination, it's not how much money you make, but who you become when you get there. Hindi yung dami ng pera ang labanan. Naging ano ka nung dumami na ang pera mo. And pag marami ka ng pera, masarap. Masarap yung maraming pera. Pero ultimately, mga kaibigan, ang happiness hindi nanggagaling sa pera, pero sa anong nagagawa ng pera sa iyo. It's not just about money. Ang metric kasi natin, ang metric system natin, ang measurement natin ng success, pera, rangya, and everything. Dito gusto namin kayong i-rewire. It's not just about money. Isa lang ang pera sa maraming aspeto ng tagumpay. Halimbawa, ang dami mong pera, may Google ka naman sa leg. Tama ba? Ang dami mong pera, strained naman ang relationship mo sa husband mo, sa wife mo, sa parents mo. Di wala din. Madami kang pera, tawag naman sa'yo ng mga downlines mo, upline encode. Kasi wala kang ibang tanungin sa downline mo, ilan i-encode mo ngayon? Para hindi ako ma-flash out. Di wala din, tama ba? Aanuin mo yung trophy mo kung may mga taong nasasabi sa likod. Ladies and gentlemen, fulfillment comes from serving others. Fulfillment comes from being helpful to others. Ang fulfillment mo, yung makita mong yung mga downlines mo nagiging milyonaryo din katulad mo. Ang fulfillment, ang happiness, hindi yung ikaw lang ang kumikita, pero na-duplicate mo yung sarili mo sa ibang mga tao. Kaya i-appreciate nyo yung mga uplines nyo. Because in life, ito ang practical na usapan. Sa buhay, question. Sa dami ng nakilala niyong tao, o sa dami ng kamag-anak mo, may isa ba o may mga individual ba sa buhay niyo na nagsabi sa'yo, may mentoran kita para payamanin kita? Bago kayo mag-networking, bago kayo mag-empowered consumerism, bago kayo mag-OBI, bago kayo mag-AIM, are there people in your lives, may mga tao ba sa buhay mo, nangahas nagsabi sa'yo, payamanin kita, i-mentor kita, tuturuan kita magbago buhay mo? Tell me, meron? Sa akin wala. Even your closest kamag-anak will never say that to you. Even your closest friends. Even your best friend. Pero nung sumalpa ka sa AIM, nagka-upline ka, nagka-coach ka, nagka-mentor ka, anong sinasabi sa'yo? Makinig ka lang. Tuturuan kitang mga. Babaguhin ko buhay mo. Saan ka makakakita ng ganyang mga tao? Kaya palakpakan niyo yung mga coaches ninyo. Palakpakan niyo yung mga mentor niyo. Kasi hindi ka makakita ng ganyang buhay. Tama ba ako? Yes! Wala. Personal na i-coach ka. Eto pa, personal kang pagagalitan pag may palpak ka. Because the best mentors, guess what? Ang best mentors are people who can tell you are wrong. Yes. Hindi magaling na mentor yung wala ka narinig, kundi puro tama. Ang tamang mentor, huwag ganyan, boy. Mali yan. Huwag ka tatamad ka man. Huwag ka madrama, huwag ka ma-emote. Walang. So what I'm saying, ladies and gentlemen, iba, ako naman lumaki din kami mahirap. I came from a poor family. 7 kami magkakapatid. 7, tig-isang taon nagagawat bawat isa. Nagpa-family planning pa tatay. Alam niyo naman ng araw, pag brown out. At ang tatay ko, Bicolano. For some reason, ang dami maganak ng Bicolano. Kaya mo, ang lolo ko, silang mga magkakapatid, yung tatay ko, pinanganak sila, Siyam. So yun yung first generation. Kaming second generation, 7. Nung nakita namin nung hirap ng buhay, kami magkakapatid, 3, 2 lang ang anak. Because we saw how it is dito sa mga nauna sa akin. What I'm saying is, nakaprogram din ako nung araw pag mahirap ka, lalo na sa atin, mga Bicolano. Ang legacy na sinasabi lagi ng parents ay, mag-aaral ka mabuti. Mag-aaral ka mabuti, mag-aaral. Because the ticket way out from poverty is really education. And that's true until now. Wala namang masama dun eh. Kaya nga hindi ko dinidispute na dapat mag-aaral kayo mabuti. Because ang natututunan sa pag-aaral, hindi naman yung education eh. Ang natutunan sa pag-aaral yung critical thinking. How you process things. How you critically think. Paano ka nag-iisip. Hindi naman tuturuan yung, ang pamalay natin sa buhay ni Rizal.
Tama eh. Anak ng dati nagtatrabaho na ako, hindi ko ma-apply sa impilibisterismo. Tama. Kasi si Padre Damaso nasaan? Wala. Pero yung tito teacher, ipapamemorize sa'yo yung birthday. Tama. Tama ba? Pages and pages i-memorize mo sa humanities, sa Pino 1, Pino 2. Pero ang tinuturo sa inyo, yung critical thinking. Later on, ladies and gentlemen, aral ako mabuti, I graduated on top of my class, kasi yun ang gusto ko, kasi yun ang pagkakaprogram sa akin. Kasi mahirap kayo eh, yung kaya lang ipamana sa'yo talaga, education. Ito pa mahirap. Pag mahirap ka, ang barkada mo, mahirap din. Meron kang mababarkada mayaman, kaya lang, ang barkada nila mayayaman din. So, di ba sa school, paksyon, yung may kaya, magkakasama. Yung mahihirap, kayo din. Kaya naging barkada ko, puro kami working student. Ang nag-recruit sa akin sa networking, best friend ko ng college, jeepney driver. Yung Jun Quintana. Yung legend ng networking. He was my best friend. Ako, Jollibee crew, at 17, inaya ko, violate ako. Nagmamap na ako ng kusina ng Jollibee. Ang station ko, fries. Kaya puro ko mantika dito nung nag-aaral ako. Nag-aaral ako sa araw, sa gabi. Again, education was the key for us. Graduate ako, na-program ako ng parents ko na gano'n. Na-program na pag nag-aaral ka, kailangan mo mag-aaral, magtrabaho kasi ikaw magpapaaral sa mga kapatid. Ang programming mo, yung nakita mo sa parents mo, pangarap na yung makapagbayad ng Meralco sa tamang oras. Bakit pangarap yun? Kasi lagi kami nabibigyan ng notice of disconnection ng Meralco. Kaya yung makabayad ng tama, pangarap na yun. Can you imagine anong pangarap na may hirap? Ang pangarap ng mga mayayaman, bumili ng Ferrari, Lamborghini, magpunta sa Europe. Kaming mahihirap, ang pangarap, makapagbayad ng kuryente sa tamang panahon. Ang layo! Bakit? Yun ang pagkaka-wire mo eh. Yun ang pagkakagawa sa iyo eh. And you thought, eto yung buhay. Kasi wala ka nakikitang outside world. Pangarap namin, makaraos, makapag-survive. Kaya nung una kumatin ng networking, yayaman daw. Eh hindi naman pagyaman ng pangarap ko, eh, makabayad lang ng Meralco. Kaya pag may nare-recruit kayong ayaw, hindi nyo ma-blame. Bakit? Ang iksi o ang liit ng mental wallet nila. Kasi dalawa wallet eh. May wallet na dala-dala sa bulsa, dala-dala natin lagi, at may wallet dito. Yung wallet dito malupit. Kung ano yung magiging laman ng bulsa, pagdating ng panahon, depende kung ano wallet mo dito. Pag ang wallet mo dito, pang 20,000 lang, okay ka na sa 20,000. Ang buong universe, ang type ng trabaho, ang type ng lalapit sa'yo, ang magiging blessing mo, tugma lang doon sa 20,000 na iniisip mo. No more, no less. Pero pag ang mental wallet mo, 100,000, 500,000 naman, i-connect ka rin ng buong universe para makuha mo yung opportunity na magbibigay sa'yo ng kalahating milyon buwan-buwan. Kaya ako, ang mental wallet ko, 10,000, 1996, 1998. Pakikitaan ka sa seminar ng 50,000, ma-absorb mo. Hindi. 10,000, 10,000, 10,000. Yung nagsiseminar, 50,000, 50,000, 50,000. Ano sinasabi ng subconscious mind ko? Niloloko ka lang. Scammer lang. Kasi sa amin mahihirap, hindi namin ma-absorb yung 50,000. Hair natin. Pero hindi daw ang nagkukos ng pagkakaroon ng pagiging kalbo. So sabi ko sa loob ko, kaya kalbo ang hanapin natin. Diba? Bakit? Kasi ang pagkakakonect sa utak ko is, ang pagkaka-rewire sa akin is have an 8 to 5 job, work for the rest of the day, and you get your pay at the end of the day, or doing 15 and 30. Hindi yung shampoo. Sabi ko sa kaibigan ko, ikaw na lang pag mayaman ka na, balikan mo na lang. 6 months after, binalikan na. Nasa labas ng bahay namin, nakasandal sa bagong kotse. Palapit pa lang ako, nakangiti na. Alam mo, tinigibok ng libid ko? Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing. Lakas ang kaba ko eh.
Paglapit ko, sabi sa akin, George! Galing sa networking. Ako na, tunaw na ako. Tunaw na ako. Gets yun? Kung nagkaroon siya ng resulta, actually, kaya ako nagbago ng thinking. Ano yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Lumalabas yung leadership, yung determination, yung commitment. Pag may pinagdaanan kang oppression, crisis, or pain. Nung nakita ko yung kaklase ko nagkaroon ng kotse, hindi ako natuwa. Natuwa ako para sa kanya. But more importantly, nasaktan. Alam niyo ano yung sakit? The pain of being left behind. Napag-iwanan ako. Ang sakit. Dahil sa pride mo, dahil sa maling paniniwala, dahil sa sakit na yun, doon ako nagkaroon ng breakthrough. Doon nagbago yung isip ko. Doon ako naging open-minded. I was 21 years old. At that time, 21 ako, may nakita akong model, yung kaibigan ko na jeepney driver, yumaman. Nagkaroon ako ng belief sa sarili ko na pwede rin pala magbago yung buhay. So yung kaibigan ko, nagbago ang buhay. In other words, yung self-limiting belief ko, nabasa. Yung pagkakawire sa akin, mali. Doon ko na-realize, mali yung pagkakawire. Pwede pa na akong kumita ng milyon. Ang pagkakawire sa akin, magbayad ng Meralco, magbayad ng Meralco. On time. Gets nyo ako? Yes. Ang pagkakawire sa akin, mahirap kumita ng pera, mahirap kumita ng pera. Pero nung nakita ko yung networking, mahihirapan ka dito, pero what you can do in 10 years, pwede mong kitain ng 1 year. Nagets nyo ako? Ang daming nagbago. In other words, na-rewire yung utak ko. Nung na-rewire yung utak ko, nag-iba galaw ko. Kasi, pag na-rewire yung utak mo, the way you believe, kung paano ka mag-isip, susunod lang yung galaw mo. Sino sa inyo dito ang nag-iisip ng masaya, pero ang lungkot sa labas? May tama ka. Sino naman sa inyo, di ba? Ang malungkot dito, pero masaya sa labas. May tama ka. Ibig sabihin, kung ano yung galaw mo, susunod lang how you think. So if you wanna change your life, change how you think. Ang problema, paano po ba pag-uwi ng pag-iisip? For so many years, yan yung wiring mo eh. Yan yung pagkakagawa sa'yo. Ang hirap basagin. Ang importante, mga kaibigan, isipin nyo to, yung computer, pag binili, walang laman eh. Utak natin, nung pinanganak tayo, walang laman. Na-i-program lang tayo. Lahat ng fear mo, na-i-program lang sa'yo yan. Kung low self-esteem ka, wala kang confidence, guess what? Na-feed lang sa'yo yan ng environment. Again, kasama sa environment na yan, lahat ng nagpalaki sa'yo, lahat ng napanood mo, lahat ng mga nabasa mo, mga kaklase mo, everyone, pati teacher mo. Ilan ba dito yung sinabihan na bobo ka? Kaya pinaniwalaan mo, bobo ka. Sinabihan ka na ng bobo sa school, pag uwi mo pa sa bahay, tanga ka, bobo na, tanga pa. Nag-gets niyo ako? Yes! Diba yung mga sinasabi pala sa atin ng bata tayo ng teachers natin, na i-program pala tayo subconsciously. Humina, bumaba yung self-esteem natin. Na nung nasa real world na tayo, dala-dala natin yon. And that's why may low self-esteem ang karamihan. That's why sa mga parents dito like me, nung natutunan ko to, always use empowering words to your children. Huwag niyo sasabihin hindi sila magaling. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila mahirap kumita ng pera. Huwag na huwag mong sasabihin mahal yan. Because tayo nagbibigay ng self-limit sa kanila. Limitation sa kanila. Nag-gets ba ako? Yes. Ako lumaki ako sa environment. Patayin mo ilaw, ang gastos mo, alam mo na nga wala tayong pera. Hindi mo lang napatay yung ilaw ha, isang buong araw kang sesermonan. Dahil sa hindi mo napatay yung ilaw. Ano ang dating sa'yo pag bata ka? Anong dating sa'yo ng pera? Di ba ang hirap-hirap kitain ng pera? Na hindi ko lang na-switch kanina buong araw kung hindi kinautok. Pag may virus, ano ginagawa? Di ba nilasalpa ka ng antivirus? Pag hindi na kaya, ano ginagawa? Di ba nire-restart? Di ba nire-reformat? Para mag-zero ulit? Guess what? We need a lot of reformatting. We need a lot of reprogram.
Paano, sir? Yun ang maganda. Hindi nyo lang alam, one of the greatest benefits in this business is that dito, dahil sa training, nare-rewire ang thinking ninyo. Tell me sa mga naging kaibigan natin na hindi sumama dito. Tell me, paano sila ma-rewire? Tell me. Ang hirap. Anong training ang aatenan nila para ma-rewire yung thinking nila? Anong books ang babasahin nila para ma-rewire yung thinking nila? Samantalang ikaw, hindi ka man kumikita sa ngayon, mabagal ka man, it's okay. Nauuna yung rewiring mo. Nauuna yung reprogramming mo. Nauunang baguhin mo na yung blueprint mo. Kasi, pag nabago na yung blueprint mo, magbabago na yung takbo. Magbabago na yung philosophy mo, magbabago na yung acceptance mo. And ladies and gentlemen, let me tell you this. Kahit anong gawin mo, pag hindi nagbago the way you think, your mindset, pag hindi nagbago yung philosophies mo, you'll never become successful kahit maganda yung environment natin. So unahin mong matuto, unahin mong magkaroon ng rewiring, unahin mong magkaroon ng reprogramming. Kasi the truth is, wala namang kagad resultang mabilis eh. Tama ba? May resultang mabilis, okay lang yun, pero pinaghirapan mo yun. Pero sa totoong buhay, bago magkaroon ng bunga, ugat muna. Mas malalim na ugat, mas matibay. Kaya pag wala kayong resulta, pag may tinanong kang buto, pag may tinanim kang buto at walang nangyayari, physically, visibly, pag nagtanim ka, about probably a foot or 6 inches, 12 inches beneath the ground, pag nagtanim ka ng buto, kahit anong buto, munggo or whatever, may makikita ka bang resulta kagad? Sa mata, wala kang nakikita. Pero deep within, may nangyayari ba? Yes. In the dark, beneath there, lonely siya and everything, pero hindi niya namamalayan, nagkakaroon na siya ng ugat. Ikaw na nagtanim, di mo nakikita yung ugat. Pero nauuna yung ugat bago lumabas yung stem, magkaroon ng leaves, magkaroon ng fruits. Roots muna. Kaya pag wala pang nangyayari, inuugat ka na. Kaya pag sinabi ng nanay mo, tagal-tagal mo na dyan, wala pa nangyayari, Nay! Inuugat na po. Ha? Ricky, yung tita mo na pinadala ko sa hub, tapos pinipressure ka ni tita na OFW, tagal mo na dyan, wala ka pa nakukuha. Sabi mo, tita, ha? Huwag kayong mag-alala. Inuugat. Pag tinanong niya, anong inuugat-ugat niya? Tita, nauuna ang ugat bago sa bunga. Yes. Kaya tita, ha, shut up! Bago ugat niya. Para hindi na kayo madala ng pang-gadget niyo. You know what I'm saying? Yes. Huwag kayo masyado magmadali. Oo, dapat may urgency kayo ng result. Pero don't get frustrated when you don't get your result. Kasi ulitin ko, ano nangyayari? Inuugat niya. So, again, my topic for today is about rewiring yourself to success. Number 1, meron ba tayong clicker? Boss, wala. O, sige. Next na lang ako. So, rewiring your success. I adapted some topics from a book that I have read based on my experience. Kasi, one good thing when you are reading books, marami kang mga marirelate sa personal experience mo. But the truth is, your best teacher is not me, it's not me. Ang pag-aasawa daw ay swerte-swerte lang. Guys, ang pag-aasawa ito ba swerte-swerte o dapat you as a guy, you as a woman, dapat marunong kayong mamili? Kahit sabihin natin kahit swerte-swerte ang pag-asawa, pero dahil sa maling decision mo, mamalasin ka pa rin. Are you with me? Yes! So ang gagawa ng swerte, ang gagawa ng malas, hindi babato sa iyan. Because, you know what? I don't believe in luck. Kasi kung ang buhay swerte-swerte lang, napaka-unfair naman nung nasa taas. Gumawa siya ng malas, gumawa siya ng swerte. Are you with me? Yes! Pag Makati daw, ang palad mo. My God, may darating na pera, my God. Hindi po. Madami kang bacteria, germs sa palad mo. Alcohol gel ka lang.
Pero pag Makati daw, ano? Pera. Pag yung puti daw, yung puti ng kuko, malapit na sa dulo, pera daw. Hindi po, kulang ka sa calcium. Ha? Gets mo ako? Huwag ka daw magwawali sa gabi. Kahit ganong dumi. Malas. Kasi daw winawalis mo palabas yung swerte. So kahit may asma yung anak mo, huwag kayong mag-release. Kahit hinihika na siya sa alikabok. Ang dami nating superstitious belief. Lalo na yung pagdalaga ka pa. Tapos sabay-sabay kayong kumain. Pagdalaga ka pa ha, sa mga single dito. Huwag ka daw tatayo agad. Dahil pag nauna kang tumayo, na hindi pa tapos ang lahat, hindi ka makapag-asawa. Sa probinsya namin, ang sabi, bago ka tumayo, iikot mo yung plato ng 3 beses. Anong kinalaman ng plato sa pag-aasawa mo? Eh, lumandi ka lang ng konti, makapag-asawa ka na. Ha? Tama ba? Ang dami nating superstitious belief. Life is a matter of luck. Buhay, swerte-swerte lang. Hindi po. Karamihan ang nagtagumpay sa buhay. They worked hard. Nagsakripisyo. Ang sakit natin sa networking, nakakakita tayo ng taong may resulta, nakaka-inspire, pero hindi natin alam ano yung naging private life nila. Their success is a public life, but their sacrifices are their own. Yung sakripisyo. Yung nagsalita kanina, tingin nyo, ilang rejection ang inabot nun? Ilang hirap ang inabot nun? Ilang tao nakuha niya, inasahan niya, tapos mawawala. Nangyari ba sa inyo yun? Yes. Kaisa-isahan na nga lang, nawala pa. Wala pa ng kabangga, nawala na. Visit. Tama ba? Ito malupit. Pag may nag-sign up sa'yo, kahit isa pa lang na pa, 10-5, yayaman na. Ang layo na. Ang layo na ng narating ng pangarap mo. Isa pa lang yun. Umasa ka na. Nag-quit. Anong pakiramdam? Di ba naglalaho pangarap mo? Bigla kang, totoo ba itong network? Talagang, ama ba itong ginawa ko talaga? Talagang. Pero nung nag-sign up, baliw na baliw ka, Nay! Yayaman na tayo, Nay! Nung nawala, Nay! Because sometimes when people sign up, you keep your hope so high. And that's natural. You expect. But ladies and gentlemen, people come and go in this business. Hindi yun dahil sa swerte. It's such that there are things na makakasama mo dito ng pangmatagalan, pero may makakasama ka dito na ang purpose niya sa'yo, turuan ka lang, mag-sign up lang sa'yo, makiride on lang, pagbigyan ka lang, pero mawawala din. Ganun talaga eh. Swerte ba yun? Malas? Hindi. Ang tawag doon ano? Buhay ang tawag doon. That is life. Ang daming nadala kay Katniel. Ba't ganon? Meron pa ako nakita sa YouTube o sa Facebook, yung mga fans nag-iiyakan kasama yung magazine. Hindi, bakit naman kasi? Dala-dala. Swerte, malas ba sila sa isa't isa? Hindi. That's life. If you want to become successful, ladies and gentlemen, successful people are not just lucky. Sila ang gumagawa ng swerte nila. Alam niyo ba, kung meron mang swerte, kaya mong gawin ang sarili mong swerte. It's not given. But if you work hard, you become lucky. Yes. Every day, itutulog mo na lang, i-chat mo pa. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, kaysa matulog ako, ang hirap kong kunin yung tulog ko, hataw na lang ako. Hataw ka ng hataw. Chances are, may magsasign up, wala. May magjo-join, wala. Bakit? Open ka ng open, recruit ka ng recruit. So by working hard, yung nag-sign up sa'yo will appear luck or swerte, but the truth is, ikaw ang nag-create ng opportunity na yun para may mag-sign up sa'yo. Clear? Versus, hindi ka nag-open. Paminsan-minsan lang. Pag-feel mo lang. Feel kong mag-recruit na yung pucha. Type kong mag-chat na yun.
you know, you just feel like doing it. Type mo na. Walang nag-sign up. Tanong, tawag ba sa'yo malas ka? Hindi. Tawag sa'yo tamad ka. Yung swerte, kaya sila swerte kasi masipag sila. So, ibig sabihin yung swerte, hindi siya given. Ginagawa siya. Kaya huwag mo sasabihin sa kapwa mo, swerte mo naman, may Vegaverse ka na naman. Wag. Hindi swerte yun. Masipag yun. Alam mo namang sabihin din naman sa'yo ni maswerteng Harvard. Di ba sinasabi mo, ikaw wala ka pang napapasign up. Wala ka pang Megaverse. Matatapos na yung 30 days ng 1 month. Yung katabi mo sa ham, nakakadalawa na. Swerte mo naman, dalawa ka na. Galing mo, swerte mo. Gusto mo balikan ka niya? Ang malas mo naman, wala ka pa. Gets niyo ako? Tanggalin niyo yung luck. Kasi pag naniniwala ka sa swerte-swerte, ina-attract mo din yan. So, ibig sabihin, kung hindi totoo yung luck, nag-a-attract ka ng nothing. You get lucky by working hard. Just work hard, just work hard. Work hard, work hard. Walang shortcut. Sipag lang. Open lang ng open. Huwag ka maiinip. Ang sakit ng mga manghihirap na Pilipino, pag walang nangyayari, nag-upit. Kasi, pag walang nangyayari, they take it as a sign. Pag walang nangyayari, sabihin, sign ko. Sign. Ang galing. Pag wala akong napasign up this month, sign to, sign. Ang galing. Uutusan pa si Lord, Lord ha? Pag wala akong napasign up, Lord, sign to, Lord. Ang galing. O kaya sasabihin niya, Lord, pag binigyan mo ako ng, inuutusan pa natin, ang galing mo. Paano kayo magdasal? Nanguutos kayo. Ba't ko alam? Ganun din ako eh. When you pray, di ba minsan pag may nag-prayer, dapat requested. But more importantly, hindi natin namamalayan, inuutusan na natin yung gumawa sa atin. So what I'm saying here is simple. Gusto mo maging successful, huwag kang maging katulad ng mga ordinaryong tao. Ang ordinaryong tao, pag nahirapan, nag-quit. Ang ordinaryong tao, when they see nothing is happening, they quit. Ang ordinaryong tao naniniwala sa swerte-swerte. And if you want to become multi-millionaires, hindi ka ordinaryo. Dapat gumalaw ka ng pang hindi ordinaryo. Ang ordinaryo, 8 oras matulog. Ang hindi ordinaryo, 3-4 hours lang ang tulog. Anong oras ako natulog bago ko pumunta rito? We work from Monday to Sunday. It's okay to work hard. Tulog, importante yan, but let me tell you, sleep is very important. But you get enough sleep when you die. Saka na. Habang bata ka pa. Kontihan mo muna yung tulog. Alam mo kung bakit? Kung may mga kaibigan yung ordinaryong tao, natutulog ng 8 to 10 hours, meron lang silang 14 hours a day para sa buhay nila. Clear? Kasi 24 minus 10, 14 hours lang ang meron sila para baguhin ang buhay nila. Pag ikaw, 6 na oras lang ang tulog mo, solve ka na, program mo yung utak mo, na kaya mong matulog ng 6 hours. Kasi kahit pagtulog, nare-rewire ko. Yung mga sasabihin, puyat ako eh. Bakit? 7 hours lang tulog eh. Lintik, puyat ka pa niya. Tapos gusto mo magbago buhay mo? If you can sleep for 6 hours, that means meron kang 18 hours sa buong araw para magbago o baguhin ang buhay. Lamang na lamang ka, dun sa 12 to 14 hours lang ang oras nila para baguhin ang buhay nila. Work while others are sleeping. Create your own luck. You create your own luck by working hard. Rewire yourself. Huwag maniwala sa swerte-swerte. Lagi kang magkaroon ng affirmation. Swerte ako kasi masipag ako. Subukan mo. Ang swerteng distributor, ang swerteng haber, alam mo kung sino?
Yung walang ginagawa pero may nagsasign up. Pag wala kang ginagawa at may nagsasign up sa'yo, mag-quit na tayong pare-pareho. Napaka-unfair ng mundo, wala kang ginagawa, may nag-sign up sa'yo, buisit. May ganun ba o wala? Wala. Yun ang swerte, yung walang ginagawa, pero may nagsasign up. But that doesn't happen. In our everyday world, sa araw-araw na buhay natin, walang nangyayari. Kaya may nagsasign up, kaya may napapa-megaverse, kasi may nakausap. May na-close. Kaya may na-close kasi ano? Present ng present. Present ng present. Kaya present ng present kasi ano? Prospect ng prospect. Prospect ng prospect. Kaya nakakapag-prospect kasi hindi natutulog. Gising lagi. Gising lagi. Kaya siya nakakahanap ng prospect. Yung tulog, makakahanap ng prospect. Yung tulog, suswertehin. Hindi. Kaya ang sinuswerte, laging yung masipag lang. Kaya pag alam mong masipag ka, blessed ka na. Next please. There are 3 forces of creation. This is very important. Number 1, if you want to really get your goal, 100% dapat ang focus mo. And when I say focus, hindi ito yung mababaw na focus na sasabihin na sa inyo, focus lang ako, focus. Aim global lang ako, nakafocus ako. Hindi ako titingin sa iba. Hindi ganung focus ang nire-relay ko rito. Although that kind of focus is very important. What kind of focus ang pinag-uusapan natin dito? Absolute clarity. Ano yung absolute clarity? Sobrang linaw. Malinaw na malinaw na malinaw sa'yo kung ano ang mangyayari sa'yo dito sa empowered consumerism. Yun ang sinasabi kong focus. Hindi yung focus. Kasi sa totoo lang, marami nga sa inyo nakafocus. Wala naman kayong absolute clarity. Nakafocus ka nga sa aim. Wala ka nga ibang ginagawa. Wala kang trabaho. 100% aim. Ito lang ginagawa mo. Empowered consumerism. OBI. Pero wala namang malinaw. Hindi ka naman 100% naniniwala na magbabago buhay mo dito. So ang tinatawag dito, focus, absolute clarity. Dito pa lang, dapat global ambassador ka na. Dito pa lang, dapat multi-millionaire ka. Dito pa lang, dapat apostol ka na. Tinatrabaho na lang natin. Absolute. Pag sabing absolute, hindi pwedeng 99.9%. Absolute, ibig sabihin 100%. Clear. So you go tonight, my question is, tuloy-tuloy kayo sa paghahab ninyo, tuloy-tuloy kayo sa ginagawa ninyo, pero malinaw pa sa isip nyo kung ano ang mangyayari sa inyo dito. Yes. 100% focus na, pero is it so clear in your mind what's gonna happen to you? Sa mga nag-aaral, di ba? Kahit nag-aaral ka, clear na clear sa mind mo, nag-aakyat ka sa stage. Nang sa ganun, kahit nahihirapan ka, it's okay kasi nakikita mo na yung ending mo sa isip mo. Question, ano yung ending nyo dito? Absolute clarity. Number 2, massive action. When I say massive, effective execution to. Ibig sabihin yan, hataw. Ibig sabihin ng massive action, talagang gagawin mo yung pinag-usapan, yung plano. Gagawin mo yung sistema nyo. And I'm sure, there are over 230 people here. I believe most of you, 90% are hubbers. Are you doing your task every day? Ginagawa mo ba yung part mo every day? Massive. And hindi lang sinabing action. Madami. Pag sabing massive, madami. Kaya nga iklian nyo yung tulog mo because that's the only way na magiging lamang ka sa mga ordinaryong tao. Massive. You have all the energy, ang babata nyo pa. Kaya nyo matulog ng less than 6 hours, hataw na agad. Kaya nyo magpalipas ng gutom, it's okay. The important thing is, alam mo, pag mataas ang pangarap nyo, hindi kayo basta-basta napapagod. Pag matayog ang pangarap mo, clear sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Yung katawan mo ang tumutulong sa'yo para makuha mo yung goal mo. Paano? Yung katawan mo gumagawa ng dopamine. Sabi mo, dopamine. Dopamine. It's a type of hormone in our body na itong dopamine na to, pag dumadami to, we feel good. We don't feel hungry. We don't feel sleepy. Dopamine, tumataas yan, kunwari sa mga lovers, sa couple, sa mag-asawa, o
o kaya sa nanay, tatay, o kaya sa nanay, anak, pag nagyayakapan, nakakataas po ng dopamine yun. Positive hormone yun, happy hormones po yun. Kaya minsan mapapansin nyo yung mga iba yung upline, pag nagkukwento, paano sila umataw, 2 days, walang tulugan, bumiyahe ako, nag-OPP, or naglatag ako. Tapos bumaba ako, galing Baguio, etc. Tapos doon ko lang na-realize, ay, hindi pa pala ako natutulog. Ay, hindi pa pala ako kumakain. Bakit may ganun? Nakaka-survive ng hindi nakakatulog. Nakaka-survive ng hindi nagugutom at hindi kumakain. Alam nyo kung ano yung energy nila? Dopamine. They feel good. They believe 100% in what they are doing. So, pataasin yung dopamine nyo. Pero pag lagi kang may takot, lagi kang tinatanong yung sarili mo, may mangyari ba sa akin dito? Totoo ba? Baka sayang oras ko. Natatakot ka maglatag, natatakot ka umat. Ang dami mong fear. Guess what? Ang tumataas sa'yo? Negative hormones naman. Serotonin, stress hormone. Lagi kang magpapalala. Yakap ko sila sa bawat isa. Hakap. Kasi yung yakap, nakakataas ng dopamine, nakakataas ng serotonin, nakakataas ng endorphins. Kaya pag nagkita kita kayo ng mga upline downline, so it's okay to hug. Huwag nyo lang lalagyan ng mali siya. Tama. Siya. Iba na yun. Iba umaakit sa'yo pag ganun. Ha? Hindi serotonin. Number 3, basahin nyo. Grace. Okay. Number 3, Grace. sa tatlong to, pinabasa ko lang sa inyo, grace. Sa Tagalog ng grace, ano? Gracia. Gracia. Naniwala ba ka sa gracia? Yes. Grace is like for example, in the whole family. Lalo na sa family, hindi kasama yung extended family. Walang may sakit, walang naghihirap, walang may malaking problema. Ano tawag doon? That's called grace. Yung bumiyahe ako, galing Manila, going here, safely, wala nangyari, maayos ang flight, maganda weather, wala masyadong turbulence. That's called grace. I have 2 daughters. One, they're both in college. Alam niyo naman sa Manila, minsan pag ginagabi, etc. Nag-garb na lang sila, nag-commute, etc. Safely, they go out in the house. Safely, they go home. Ang tawag doon, they're Grace. being protected. And that's called grace. Yung humaba yung buhay ng mga magulang natin, na hindi sila nahihirapan, that's called grace. So, merong grasya. Gusto niyong bumili sa mga bagay-bagay? Gusto niyong bumili sa resulta niya? Guess what? Grace speed things up. Ang tanong, paano ka bibigyan ng grasya? That's the most challenging part. Paano ba ako bibiyayaan? Paano ba ako i-bless? Paano ako magkakaroon ng grace? Yung mga sinasabi ko sa inyo kanina, lahat yun hard work, but in your heart, assess yung heart mo. If you're happy with what you're doing, mas mabibiyayaan. Pag wala kang inggit, mas mabibiyayaan. Pag forgiving ka, let go. Learn to forgive kasi yung forgiveness, alam mo, sabi nila, di ba? Yung forgiveness daw, ang pagmadali ka makapagpatawad, parang ang weak mo. Mali. Dahil ang pagpapatawad napakahirap. Pag nagawa mo makapagpatawad, strong ka, kaya mo nagawa yan. Number 2, you forgive not for you. I'm sorry, you forgive not for them. You forgive for yourself. You deserve peace. Kaya kung hanggang ngayon di nyo pa napapatawad yung mga ex nyo, Salamat na lang sa lahat. let go. May mga Goodbye. galit sa inyo dahil nag-networking ka, let go. You get what I'm saying? You Yes. focus on your task. You focus on your task. Tignan nyo ako ha. During the day nung nag-networking ako, isa lang ang pakiusap ko sa sponsor ko.
pagawa mo na sa akin lahat, huwag mo lang akong pagsasalitain sa akin. Pero yung upline ko, being a good trainer, ang ginawa niya sa akin, sinamahan niya ako sa isang home party kasi nung araw, wala namang online eh. So home party kami. Yung upline ko is the number 1 of that networking company. Pag ang upline mo number 1, hindi ka maswerte. Alam mo kung bakit? Hindi mo siya mahugat sa kung saan-saan. Kasi busy siya eh. Ang dami ng grupo. Ibig sabihin, pag malaki kita niya, laki ng grupo niya. Kaya para makakuha ka ng schedule sa kanya, pila. One time ako nakakuha sa kanya ng schedule, pinagbigay niya ako home party kami sa Bulacan. Tuwan-tuwa ako kasi number 1 ang dala ko. Tapos siya pa yung lumalabas sa TV kasi na-feature to sa sa Corina Sanchez, etc. Kaya pag dinala mo, pinanood yung video niya, convince na yung mga tao. Ang trabaho ko nun, maghugas lang ako ng mga ginamit sa pang-demo. Alam niyo yun? Kasi may pang-demo eh. Kunwari, yung styrofoam, di ba natutunaw yun? Tagahugas lang ako nun. Ayoko magsalita. Pauwi na kami, nasa kotse kami. Ano sabi niya sa akin? Ang ganda ng audience. Sabi ko, Jun, thank you ha. Ang masakit kasi, sinabi niya doon sa mga audience namin, gusto niyo ba akong bumalik next Sunday? Eh ano sabi ng mga tao? Yes. Yes. Ako naman, pumapalakpak yung tenga ko habang nasa kusina. Yung philosophy mo sa buhay, yung mga, mga matututunan nyo dito, more than the millions you will ever make. Because the truth is, yung kikitain yung pera, resulta na lang yun ng pagbabago ninyo. It's just a byproduct. Money is just a byproduct of your development. So, mawawala yung pera, mawawala yung sasakyan, etc. Pero hindi kayang mawala sa'yo yung natutunan mo na. Kaya nga lagi kong sinasabi, matatapos na yung year, 24 na tayo next year. Di ba hindi kayo kumita sa mga hindi pa kumita dito, pero dapat natuto kayo ngayong taon na to. Ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi ka na kumita, hindi ka pa natuto. Yes. Sayang. Wala kang pinagkaiba sa tambay. Kasi si Day ka pa ni tambay, ang sarap ng buhay niya. Yes! Di ba? Kinakalikot niya lang yung puso niya maghapon. Iinom sa gabi, manonood ng telenovela or Netflix or manonood ng Korean novela, masaya pa siya. Eh ikaw, di ba? Iyak ka ng iyak, na-discourage ka, inaway mo pa yung upline mo. In other words, you can choose your life, either you grow, matuto ka, or magdrama ka. Sa buhay, ang mga nagkakaroon ng resulta, syempre, yung nag-grow. So sa mga 20, 21, lakasan niyo yung loob niyo. Hindi lahat ng 20, 21, 22, 23 years old, tinawag dito eh. Yes. Ang dami yung isinama, ang dami yung gustong isama. Pero bakit hindi nila na-catch yung vision na katulad ng na-catch mo? You know why? Yung pag-catch mo ng vision, regalo sa iyo yun. Gift sa iyo yun nung nasa taas. At hindi lahat binigyan ng biyaya para makatch yung vision na nakita mo. Ngayong nandito ka, ladies and gentlemen, you really have to do your best. Your being here is a gift from Him. Yes. What you do here is your gift to Him. Sa Tagalog, yun na yun. Yes. Yung pagiging part mo ng yung global, regalo nung nasa taas yun. Kasi binigyan ka ng gift, binigyan ka ng vision, binigyan ka ng tiyaga. Alam mo lahat yan, yung hard work, yung perseverance, yung determination, yung commitment. Lahat ng tao meron yan eh. Pero hindi lahat activated. Hindi lahat active. Innate, nature natin yun na meron sa atin yun eh. Pero hindi lahat kayang i-activate yun. Sometimes there are events, there are occasions, there are breakthroughs in life para ma-activate sa atin yun. For example, in the name of Mr. John Gokongwei, siguro naman kilala niyo si JG, one of the most successful businessman in the Philippines. Iyan, ipinanganak before the war. Pero before the war, mga Cebuano, Chinese sila, pero they were based in Cebu. Ang kwento ni JG or ni John Gokongwei, hindi typical na mahirap yumaman. Guess what? Mayaman sila nung ipinanganak siya. Marami sila magkakapatid. Ang mga parents niya are, migrated from China to the Philippines. Pure Chinese yan.
successful businessman or businessman ang tatay ni John Gokong Wei sa Cebu. In fact, mayaman sila na yung family nila, yung tatay nila, sila ang may-ari ng unang-unang sinehan sa Cebu. Kaya nung bata pa si John Gokong Wei, mayabang siya sa classmates niya kasi, siya may-ari ng sinehan eh. Sila, kaya minsan, after school daw, sinasabi niyo mga classmates niya sa sinehan. Sikat siya, mayaman siya in everything. But, namatay ang tatay. Nung namatay ang tatay niya, doon sila nagsimulang maghirap. Siyempre, negosyante, maraming negosyo, some of the businesses that they had, naka-loan sa bangko. So, unti-unti nang kinuha ng bangko yung mga properties nila. Nagsara na ang sinihan, yung mga iba nilang negosyo, nagsara na rin. Ito masakit, panganay siya. So he stepped up. Dahil sa occasion na yun, dahil sa breakthrough na yun, dahil sa crisis sa family na yun, he became a leader in his family. Doon siya nagsimulang magtinda ng kung ano-ano sa palengke, mag-bike ng madaling araw, doon siya natutong magtinda ng gulong, and pagkatapos ng war, lalo siyang naging prosperous, lalo siyang umasenso kasi ginamit niyang opportunity because sabi niya, war is a great equalizer. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat nangangailangan ng sinulid, lahat nangangailangan ng kandila, lahat nangangailangan ng basic necessities. So ang ginagawa niya, nagbabuy and sell siya. And from there, ladies and gentlemen, he built his empire. Now what lesson can we get from that? Anong lesson yun? Maraming mga tao, gumagaling sila, lumalabas yung galing nila, na-activate yung kanilang determination, yung kanilang hard work, na-activate yung leader pag nagkakaroon ng krisis sa pamilya. Because oppression, yung paghihirap mo, is a great teacher. Pag nahihirapan ng tao, doon siya gumagaling. Pag masarap ang nangyayari, wala ka natututunan. Looking back, ang mga pinakamagaling na nagturo sa aking professor, yung mga pinahirapan kami sa eskwela. Pero yung mga madadali ang itinuro, wala akong natutunan. So kung may paghihirap kang pinagdadaanan ngayon, good news. Ina-activate niya yung determination, commitment, ina-activate niya yung hard work, yung perseverance. Kasi maglalabas sa'yo nun, hindi namin kaya sa salita eh. We can only motivate you so much. We can only inspire you. Joseph can only inspire you so much. Pero maglalabas ng galing mo, yung mga experiences nito. Yung hirap na pagdadaanan mo. Kaya, tonight, today, mag-uusap tayo, kailangan nating i-rewire. Sabihin nyo, rewire. Rewire. Halimbawa, yung building, kunwari luma na to, anong ginagawa pag luma na yung building? Di ba nire-renovate? Pag nire-renovate, papalitan yung wiring ng mga ilaw-ilaw para mas gumanda siya, tama? Yung utak natin, nung pinanganak tayo hanggang lumaki, bago nyo ma-meet yung alliance or empowered consumerism, meron ng wiring yung utak natin. May nakagawian na siyang wiring. Sino po nag-wiring nun? Maraming nag-wiring yan. Ang nag-wiring ng paniniwala mo, ng program mo, ng pattern mo, yung belief mo, yung iyong philosophy, ang nag-wiring niya kasama nanay, tatay. Kasama yung napanood mo sa TV. Kasama yung pastor nyo. Kasama yung uncle mo. Kasama yung kababata mo. Kasama yung teachers mo. Your whole environment, your whole tribe, wired you kung anong kalagayan mo ngayon. Whatever belief you have right now, na-wire lang sa'yo yan. Kasi, nung pinanganak tayo, wala namang laman yung utak ng baby, tama? Yung baby na Pilipino ha? Ano language yung Pinoy? Tagalog. Pag Bicolano ka, anong language mo? Bicolano. Uragod. Pero pag Pilipino ka, kahit Pilipino ka, ipinanganak ka sa US. Kahit Bicolano ka, pinanganak ka sa US. Ano magiging language mo? English. Bakit? Kasi yun yung na-wire ng environment mo sa'yo. So sino nag-wire sa'yo? Yung kinalakihan mong mundo, yung environment. Now, this is the bad news. Pag ang kinalakihan mong environment, poor, scarcity, kakapusan, kahirapan, ano yung napoprogram sa'yo ng environment? Kahirapan din. Tama ba ako? Yes.
Pag pinanganak ka sa mayaman na environment, mayamang pamilya, pag pinanganak ka sa prosperous na environment, na family, ano ang naipoprogram sa'yo? Kahirapan ba? No, kayamanan. Kaya pansinin yung mabuti to. Mga bata, makikita niyo sa mga bata yan. Makikita mo sa galaw ng bata, pag nasa SM kayo or whatever or wherever you are, galaw pa lang ng bata, alam mo na yung galaw ng bata pang mayaman o pang mahirap. Galaw pa lang. O wag ng bata, matanda, may edad. Alam mo yung tindig ng may pera sa walang pera. Yung walang pera, pag naglakad sa Mega Mall, alam mo ang mga shoulders bagsak. Nakatingin lang sa dinadaan. Pero yung may mga pera, anong tindig? Taas ang shoulders. Chin up. Ang bagal maglakad. Bakit mabagal? Tinitignan kung saan siya mamimili. They are taking their time, nagkukwentuhan. Tapos, ang bag ng mayaman, pag nagdala ang bag ng mayaman, babae, ganito. Pansin niyo, yung walang pera ganito. Ang layo ng lahat. Tama ba? Yes. Kasi ba yung may pera? For some reason, baka mayroong ugat na Ipit. hindi sila makaganyan. Hindi rin makaganyan. Makaganito. Tapos iba maglakad. Ang bagal na punong-puno ng confidence. Alam mo kaagad. Tama mali? Tama. Yung walang pera pag nag-withdraw sa ATM, alam mo. Ano gagawin sa papel? Wala pang laman. Alam sa'yo. Tandaan nyo to. Karamihan ng may pera, hindi nag-withdraw sa ATM. Credit card. Hindi kami nag-withdraw sa ATM. Bakit? Number one, pagka mag-withdraw sa Online. ATM, lahat naman credit card ang gamitin kahit anong transaction. Pagka mag-withdraw. Number two, when we get our money, hindi namin kinuha sa ATM kasi sa ATM, ang kaya lang iluwa ng ATM, hanggang 50,000. 50. Eh, hindi naman 50,000 lang ang expenses nila OJ, nila Elman. Pag yan nag-withdraw, diretso sa bangko. Pag umalis ang bangko, sasabihin pa ng bank manager, oy, alam mo ba, pag may pera ka bank depositor ka, kilala ka. May special kang upuan. Hindi ka pipila dun sa pilahan ng mga nagbabayad ng Meralco, ng bill, ng credit card, ng messenger, kasabay mo. Hindi. Andun ka sa gilid. May special ka dun. At pag umupo ka dun, tatanungin ka pa ni manager, coffee, tea, or me? Coffee, tea, or me? Ang lagi mo sagot, you. Because I need you to sign this. Dahil kailangan ko. Hindi ka pa tanjay eh.